Yo, mga do! So, nandito na naman tayo, no? Balik tayo dito. Anyway, nandito tayo ngayon, dito sa mga isda ko nahuli dito sa likod ko, no? Pipiliin natin yung mga ibabaw natin sa halaman. So, like I said, napakaganda pa ng mga isda to. Pakita ko lang, like this. Ito, siya. Ito yung tinatawag na leatherfish. Ang ganda niyan, mga do. Manipis lang to, para siyang palito, pero rich in protein tong isda na to. Ang pangalan nito, leatherfish. Dilaw din yung buntot niya. Apakaganda nito, ang sarap nito gawin sinigang. Pero dahil nga sa dami ng mga nauhuli ko dito, katulad nito, ito, ang laki nito. Oh, ito talaga yung pinsan ng pompano. Ayan siya, oh. Ang ganda-ganda nitong isda na to, guys. Ito siya. Ito kasi walang limit. Kaya kahit 10 mahuli mo, 100, okay lang. Pero yung pompano kasi, kailangan, bawal yung ganito kaliit, no? Kailangan talaga 15 inches. Ito kasi, kahit maliit, pwede mong hulihin. Pero most likely, yung size nito, guys, ganito lang talaga kaliit. Hindi pa ako nakahuli ng malaki nito. Nakakita ko ng sobrang laki, yung parang kasing laki ng pating, pero sa aquarium. Tsaka yung binigay dun sa isang kaibigan. But anyway, ito yung talagang maliit na ganito. So, ang lasa nito, guys, is parang pompano. Napakataba nito. Yung sa mata niya, yan ang magandang kainin. But anyway, pakita ko sa inyo yung pipili natin isda dito, no? Alin dyan yung mga ibabaw natin. Ito, tulad nito, ito. Itong isda naman na to, guys, ayan, no? Ito yung tilapia ng dagat. Apakaganda. Sobra. Kakahuli ko lang nito, kung di nyo pa nakikita, no? O, yun, no? Pulang-pula yung hasang. Sobrang talaga. Sobrang fresh, no? Wala, ibabaw natin to sa lupa, no? So, mamimili tayo ito. Another baon. Ang ganda. Sobrang fresh. Grabe, kakahuli ko lang, guys. Sobra. Anyway, punta tayo dun sa likod ng aming balers, no? Pause muna natin. Andito tayo mga doon, no? Ito yung timba. Yung isa, kung nakita nyo yung video ko dati, yung timba, hugutin natin to, no? Hugutin natin. Teka lang. 1, 2, 3. Okay. Ayan. Pakita ko sa inyo yung butas na hinugot natin, ha? Sandali lang. So, ito na tayo, guys. Meron na tayong butas dito, no? So, makikita nyo healthy yung lupa. Yun, no? May bulati na. Pag maraming bulate, mas maganda. Yun lang yun. But anyway, ito na siya. Mas maganda sana kung malalim dahil sa dami kong nabaong isda dito, hindi na siya lumalim. So, ang gagawin lang natin mga do is like this. Yung isda natin na, yan, no? Bagong huli. Nakakaawa talaga. Sa totoo lang. Kasi, ang dami nagugutom sa Pilipinas. Tas ako dito, baon lang ng baon ng isda. Alam mo yun? Sa dami ng pagkain dito sa USA talaga, grabe. Hindi naman pwedeng sabihin kong i-donate ko sa inyo, alam mo, ipadala ko pa to sa Pilipinas, alam nyo namang ang mahal-mahal din ng padala. Yung magpadala ka nga lang ng tulong dun, magbabayad ka pang pagkamahal-mahal. So, dito talaga sa ibang bansa, napakaraming pagkain. Ngayon, kung gusto nyo ma-experience to, ang masasabi ko lang is, talagang find a way to live outside the Philippines, yun lang. Kasi, di ko rin man masabi na paano ko kayo bibigyan. Kung ako nga rin, wala rin perang pampadala sa Philippines dahil may bayad din yun, no? So, ang gagawin lang natin move on tayo, baon na lang natin to sa lupa. Ganun lang yan. So, baon na natin to sa lupa dahil sobra siyang isda, no? Sa dami ng isda ko dito, mamimili lang ako ng masarap, yung masarap kainin. Pag hindi na masyadong masarap kainin sa panlasa ko, wala yan. Minsan nga napipilitan na lang akong kumain kasi iniisip ko yung dating kahirapan moments ko sa Pilipinas, no? Kaya pag may nag-comment dyan, sabihin sa akin na, ay, bigay mo na lang dito. Paano ko ibibigay to? O sige, bibigay ko sa'yo. Basta ikaw magbayad ng shipping fee nito. Which is yung shipping fee lang, ang mahal din nun. Baka nasa 100 din. $100 siguro. Mga ganun ba? Anyway, ito yung waste ko, no? Paano patabain yung mga halaman ko. Kita nyo naman yung papaya ko dyan, oh. Grabe, oh. Sandamakmak ang bunga ng papaya, oh. Tapos ito, sa gilid niya, itong mga, sitaw, no. So, pagkatabon mo niyan, hindi mo pwedeng basta tabunan yan. Kailangan, ibalik mo yung timba dyan. So, balik na natin, guys, yung mga timba na binaon natin dito, no. Kasi, pag hindi mo to binalik, balik natin. Okay, balik natin. Aray ko, sandali. Pag di mo kasi binalik yan, yung mga daga dito, maamoy nila yung maamoy nila yung tinanim mo na tawag dito isda. Ito lang ang pwede mong itanim na yung pananim mo, tapos lagyan mo ng lupa sa gilid kasi pag hindi mo nilagyan ng lupa yan,
maaamoy yan ng mga daga, makakalkal nila yan. Kaya kailangan talaga ibaunan mo ng lupa sa gilid. Kasi habang natutunaw yan, mangangamoy yan eh. Pero pag binaon mo rin siya sa lupa, yung gilid niya, hindi yan sisingaw, hindi yan maamoy ng mga ibang daga. Ganyan magbaon ng isda sa lupa. Hindi pa pwedeng yung basta baon mo lang, tabunan mo lang ng konti, hindi. Kasi marami ditong bears at saka daga. Yung daga dito lalaki. Kasi yung ultimo mga daga dito, ang daming pagkain. Kaya yung mga daga dito, ang tataba rin, no? Ito na siya mga do. Okay, tingnan nyo naman yung likod ko, no? O, bahay, kubo, kahit munti, no? Grabe, sobrang init. But anyway, like I said, ultimo daga dito, ang tataba. Pati mga daga dito, obese. Kasi ang daming pagkain dito sa USA talaga. As in, lalo na kung masipag ka dito, ikaw na lang talaga ang susuka sa pagkain. Kasi sa dami ng pwede mong makain kung masipag ka lang, ha? Yung masipag lang. Pag tamad, gutom ka talaga dito. Para kang Philippine style. As in, gutom ka, pulubi ka. Yun ang masasabi ko sa inyo, guys. Dito sa USA, pag masipag ka, panalo ka. Pero kung hindi, asahan mo. Huwag kang umasa na may magbibigay sa'yo kasi talagang nga. As in nga. Yun lang.